Mabuhay! Welcome sa ating tutorial kung paano isinasagawa ang manual bicycle count. Bago magumpisa, kailangan mo ng isang count form at isang ballpen. May dalawang uri ng mga count forms. Una, ang table count form at ikalawa, ang diagram count form. Ang table count form ay nagtatrack ng gender ratio, paggamit ng helmet at peak hours ng biyahe, habang ang diagram form naman ay nagtatrack ng daloy ng trapiko at movement trends ng mga nagbibisikleta. Takin dalawang tao ang nagbibilang sa isang lugar. Ang isang tao ay gumagamit ng table count form, habang ang isa naman ay gumagamit ng diagram count form. Bago magsimula, ilagay ang basic information sa taas na bahagi ng iyong form, tulad ng iyong pangalan, lugar kung saan ka naatasang magbilang, oras at notes sa panahon at ang estado ng kalsada. Tandaan at i-record ang anumang kakaibang bagay o pangyayari tulad ng mga ongoing construction projects, existing bike lanes, panahon, road damages at iba pa. Mas maraming impormasyon, mas mainam. Para sa exercise na ito, tanging ang mga tao na nakasakay sa bisikleta lamang ang bibilangin natin. Ibig sabihin nito, bibilangin natin ang sino mang nakasakay ng bisikleta, three-wheeler, unicycle o cargo bike man. Para sa table count form, tiyaking may tally mark sa bawat 15-minute interval. Ito ay makakatulong sa atin na matukoy ang mga oras na may pinakamataas na aktibidad. Para sa diagram count form, lagi ring lagyan ng label ang mga kalsada at direksyon para sa accurate na data collection. How to properly position ourselves. Meron tayong tatlong uri ng mga kalsada sa ating pagbibilang. Una, mayroon tayong tinatawag na straight road. Ito ay maaaring two-way o one-way na kalsada. Iposisyon ang iyong sarili sa sidewalk o sa isang ligtas na lugar kung saan may malinaw kang tanawin sa parehong direksyon. Siguraduhing mag-assign ng dalawang tao na magbibilang sa bawat direksyon. Sunod, mayroon tayong T-junction o minsan ay nagiging Y-junction o tinatawag na fork road. Sa T-junction at Y-junction, tatlong direksyon ang maaaring daanan ng mga road users. Kakailanganin ng at least 6 na tao upang masakop ang bawat direksyon. Next, mayroon din tayong four-way intersection. Sa four-way intersection, kakailanganin ng minimum na 8 tao upang bantayan ang bawat daloy ng trapiko. Mas mainam na magkaroon ng 2 tao sa bawat sulok at ang bawat pares ay naka-assign na bantayan ang isang partikular na direksyon. Ilang mga paalala. Una, magsagawa ng ocular inspection upang matiyak ang pinaka-secure na lugar o posisyon para sa pagbilang kung saan maaaring iwasan na mabasa sa ulan o maarawan. Pangalawa, tiyakin na magsimula at magtapos ng eksakto sa oras. Kung maaari ay pumunta sa inyong assigned location 15 minutes bago ang inyong nakatakdang oras. Pangatlo, hintaying i-record ang kilos hanggang sa ito'y tapos na. Minsan gumagamit ang mga nagbibisikleta ng mga sidewalks at pedestrian crossing upang maayos na maposisyon ang kanilang sarili sa kalsada. Pangapat, huwag kalimutang dalhin ang iyong mga count forms, ballpens, sombrero, payong, tubig at cellphone. Sa anumang emergency, i-contact ang inyong organizer. Ngayon, handa ka nang magbilang at kumuha ng bicycle traffic data. Keep safe at happy counting!